Nga pala, pakilala natin sa Amazing Morning. Ayan, pakilala natin si Mentor Gab. So si Mentor Gab is bagong-bago na member ng IAM. Mentor Gab, kwento mo naman sa amin yung pinagsimulan mo sa network marketing industry. Okay, so ako po kasi dating negative din sa networking. Negative po. Kaya lang siyempre, walang magagawa yung negative pag nagugutom ka na eh. Tama. So yun nga. Meron kasi ako narinig na kwento na mga taong naging successful. May mga ina-idolize ako, kumita ng 75 million. Wow. Pero ang nakaka-inspire kasi doon, high school graduate, construction worker, sabi ko, bakit kaya ko yun? So nagsimula doon sa tanong na lumitaw sa utak ko na, kung kaya niya, kaya ko na siguro. Parang kami. Kaya ngayon, sinubukan ko siya. Although kahit ayaw ko siya, pero sinubukan ko mag-network. Inaral ko, hindi madali. Kasi iba yung mindset ko nang hindi ko pa nakikilala networking. Tapos nung inaral ko na siya, unti-unti na-adapt ko na siya. Doon na nagsimula. Na nagustuhan ko na siya. Kumbaga, ayaw ko siya dati. Pero nung inaral ko na siya, nagustuhan ko na siya. Doon ako nagsimula. Syempre nung ginagawa natin ng network, sa simula, lalo sa simula, hindi siya madali. Wala akong madali. Wala siyang madali. Ngayon, paano mo naman siya in-overcome? Okay. Yung mga ganong pagkakataon na nahirapan. So, sabi nga, walang madali, lahat mahirap. Kahit di mo kayo mag-networking, mahirapan pa rin. Oo. Inisip ko na lang kasi yung inspirasyon ko kasi na, ba't yumaman yun? Dati rin mahirap. So, may pinagdaanan. So, inunawa ko siya na talaga may proseso yung gagawin. Hindi talaga madali. Yes. Inisip ko na lang na mahirapan kasi ka-attend ko na ng mga training, naintindihan ko na talagang may pagdadaanan tayo. So, ma-encounter natin yung mahirap, ma-encounter natin yung proseso na yun. Tinanggap ko siya. Parang din, dati ayaw mo ng networking. Pero dahil na-inspire ka, ginusto mo siya. Pero ang gusto, pagkatapos mo na siyang maintindihan. Parang din, ginagawa mo na siya. Akala mo madali lang sa presentation. Pero along the way, mahihirapan ka. So, kaya lang, along the way na nahirapan ka at na may na-experience ka, doon ka rin ba natututunan eh. Yes. Kumbaga, dalawang uri ng learning eh. Isang learning ko kasi na upuan mo, makikinig ka, maintindihan mo siya. Pangalawang learning is yung experience. Kasi walang kwenta yung learning natin na pakinggan lang natin tapos hindi mo natin ginawa. So, pinaka-tapos dito, pakinggan mo, tapos gawin mo. Pag na-experience mo na siya, maunawa mo na siya. Mayroon pa siya sabihin na, naintindihan ko na siya. Pero hindi mo naintindihan hanggat hindi mo na nararanasan. So, dumating po yung time na na-overcome ko na siya kasi naintindihan ko na siya. So, para sa akin, ang knowledge, yun yung magbibigay sa'yo para sabihin mo na naunawaan mo na yung bagay-bagay. At ma-overcome mo na siya. Ang gulo na sinasabi ko, no? Mamaya maintindihan natin yun sa video. Ano yung since na natin, karoon tayo experience na sa network, ano na yung naibigay ba sa atin ng ganitong classic industry? Okay, so, unang-una po, hindi pera. Confident. Confidence. Kasi dati wala akong confident. Insecure ako sa sarili ko. Kasi high school graduate, construction worker, delivery boy ng tubig. Sino ba ako para humarap sa mga tao? Minsan kapag nakakarinig ako ng graduate, kinakabahan na ako. Kung nakakarinig ako ng mga valedictorian, ng mga teacher, kinakabahan ako. Pero isa pa rin yun sa challenge. So ngayon po, ang ginawa ko po, sinubukan ko. Ginawa ko kasi wala namang solusyon sa lahat eh. Kundi susubukan mo. Kasi sabi nga, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Kaya kailangan mo subukan. So, confident. Nagkaroon ako ng confidence sa sarili na isang bagay na bakit ako nagpa-confident, lahat tayo anak ng Diyos. Diba? So, dahil lahat tayo anak ng Diyos, lahat tayo pantay-pantay sa Kanya. So, wala siyang ginawang pangit at maganda sa akin. Lahat tayo pantay-pantay sa Kanya. So, yun isa yung mga confident. So, I think, kaya ako isa pang dahil ako bakit ako nagkaroon confident, wala naman kasi yung tinatagong learning. Open na matutunan mo ito. Kaya ako lumakas sa loob na pwede ako maging successful sa ganitong industriya, magkaresulta. Kasi, ang sabi mo dito, kahit wala kang alam, may matututunan ka. Maging relay ka na. Marunong ka lang makinig. Kasi minsan, kahit yung powerful ng pakinig, kahit hindi mo nakikita isang bagay, basta marunong ka makinig. Parang ito, ikaw, nagsimula ka dito. Nung nagsimula ka dito, hindi mo naman nakikita kung ano yung resulta ka niya. Na-inspire ka lang, pero hindi mo pa nakikita kung anong size ng bahay na yun. Kung anong klaseng kotse yun, anong kulay yun.
Kasi na-imagine mo pa lang siya pero hindi mo siya hawak. Pero hindi man ibig sabihin na hindi mo pa siya hawak ay hindi totoo. So, ngayon po, dahil nagsimula ka dito, hindi mo nakikita, kailangan paniwalaan mo siya. Parang ano yun, sa atin, di ba? Parang ang pangarap kasi parang katulad ng Diyos. Ganito po. Nakita niyo na ang Diyos? Pero naniwala ka. Parang same sa pangarap. Ang pangarap hindi pa nakikita pag nagsimula ka. Pero dapat paniwalaan. So nagkaroon ako ng confidence na kaya ko rin yung ginagawa niya. Kasi nagsimula rin. Ang hinanap ko kasi yung history. Di ba? May kausap po kayo. Ako po, pag nakausap po sila, gusto ko makausap yung mga ano eh. Yung mga daya, mga parang. Kasi hindi ako na-inspired doon sa resulta. Ang gusto ko malaman, ano yung ginawa nila. Kasi para sa akin, mas matututo ako doon sa pinagdaanan nila kaysa doon sa resulta nila. Kasi yung resulta nila, ano lang yan motivation may inspire ka Parang Pero, icing of the cake na yes, opo. Kasi yung motivation kasi temporary. Kapag na-relax ka, mawawala yung ano. Pero kapag yung experience nila ang nalaman mo, tapos willing ka na pagdaanan niya, at confident ka. So naniniwala ako, walang pwedeng sumali dito na hindi maging successful. Kasi lahat po sila nagsimulang wala rin alam. Yun yung confident ko po. Thank you. Ngayon, syempre, this is a new chapter sa inyo, yung pag-join sa IAM. Ano yung mga advantages na nakita niyo dito sa company? Okay, so ayoko namang magbanggit na ng previous kasi di man natin sila sila. Pero sa akin kasi nagkaroon ako ng eye-opener sa akin. Galing kasi ako sa mahirap na sitwasyon. Ang nakita ko kasi dito, katulong po ng mga distributor, ng mga IAM distributor, yung may-ari. Kasi yung mga incentives na nilalabas niya, yung mga promo, at saka yung mga, basta yung Billboards, yes. ambassadors. So malaking tulong po yun sa mga distributor kagaya natin. Napakaswerte po ng mga member ng IAM. Kasi yung mismong company ang nagpapagul setting sa atin. Mga nagul settings ang nagre-reward. Kasi ako po, nasanay po ako na ako ang nagre-reward sa mga downlines ko. So kaya nga sabi ko, kumita ko ng ganun kalaki pero halos kalahati nun wala. Kaya swerte po kasi, di ba, yung nabanggit nga ni Update na ang intention kasi ng may-ari, yung kita mo, wag mo nang buwasan. Yung pangarap mong bahay, pangarap mo sasakyan, o sports car man siya, ang company magbibigay. Kaya lang, may requirements. Kailangan committed ka at mas masipag ka talaga. So, kung yun lang naman pala kailangan, huwag yung masipag ka, tapos yung secured yung kita mo, hindi mababawasan, bibigyan mo na lahat. Kaya nakakatuwa po, napakalaki ng advantage. Saka ito po, systematic po. Sistema, advantage sa atin. Hindi naman tayo nagbabayad ng kuryente rito. Hindi rin. Kala ko may gusto ko kay Alan. So, ibig sabihin, Negosyo mo, pero hindi mo kailangan ng opo. may sarili kang opisina na magagamit mo. Pwede mong gawin kung ano yung gusto mong gawin. Yes. Basta legal, moral, legal. Kaya nainggit ako na na-inspire, inggit na positive. Kasi nga, nakita ko yung resulta nila, yung pagbabago ng buhay nila. Na napakalaki pala ng part at contribution ng may-ari ng company doon sa mga resulta nila. Kumbaga, parang nangyari is, yes, may alam tayo, may skills tayo, pero very important pala kung ano yung partner natin, Yes. which is IAM. IAM. So ang IAM is partner talaga natin. Para magkaroon tayo ng malaking resulta, kailangan lang pala talaga natin ma-maximize Yes. and maging grateful sa lahat ng binibigay ni company. Kasi sometimes, dahil nandiyan na, sabi nga, malalaman mo lang ang importansya ng isang bagay kapag nawala na yan sa'yo. So ngayon, since maaari, na tayo, pakiramdam natin, since nandiyan lang naman ang company, okay tayo. Pero, pag nakita pala natin yung labas, pag tumingin ka sa iba, grabe pala, napakaswerte pala yung members ng IAM. So, even kami, ramdam din ito sa grabe talaga. Ngayon, last na lang siguro. Ano yung maipapayo ko sa mga member na ng IAM, mga member na ng IAM, tsaka sa mga tumitingin sa atin, sa mga history na masubukan yung IAM? So sa mga tumitingin, huwag nyo hayaan na nakikita nyo lang. Kasi yung oras napaka-important, nilipas yan. So yung oras kasi,
pwede yung masayang ng mga tumitingin-tingin lang, pwede rin masayang ng kahit member. So para doon sa mga sa mga hindi pa member, wag po silang mag-hesitate. Hindi pwede kasi na tinitingnan mo lang, nababalitaan mo lang. Kasi dapat laging dudero tayo. Yung duda kasi, mas maganda kasi sa mga tao yung dudero. Kasi pag tao ang dudero, huwag kang titigil na dudero ka. Dapat alamin mo. Parang ako dati. Duda dati ako sa network marketing. Pero kung hindi ako nagkaroon ng duda, hindi ako magkakaroon ng curiosity. So kailangan try po nila. Kasi ano ba yung meron dito? Ano ba yung pinapangako ng network marketing? Especially ni IAM. Ako ganun din. Actually, mas mahirap yung decision na ginawa ko. Pero bakit ako sumubok pa rin? Diba? Mas malaki yung, sa tingin ko, mas malaki yung nawawalang pride na sa akin. Pero subuhan ko pa rin. Okay, so sa mga tao po sa paligid na tumitingin-tingin lang at natatakot, huwag po kayong mabuhay sa takot na yan kasi kakainin yung pagkatakot na yan. Ang laging suggestion ko dyan, i-overcome yung takot sa pamamagitan ng try. Itatry nyo po. Wala pong masamang sumubo. Okay, so naman sa mga member na po ng IAM, hindi naman po kasi sabay-sabay tayo ng resulta. May mabilis, may mabagal, pero ang babantayan niyo po dito kasi is yung sarili ninyo. Actually, hindi naman natin kalaban yung mga mabibilis. Hindi natin kalaban yung company or self. Most of the time, ang kalaban po ng tao is sarili. Minsan, humihinto tayo, nanghihina tayo, hindi dahil sa nakikita natin, kundi tayo mismo nagpapay na sa sarili natin. So ngayon, kung naging struggle ka, nahihirapan ka, bumabagal ka ngayon, okay lang po yun. Kasi proseso po yun. Mas nakakatakot yung mabilis, na wala kang ginawa, tapos nagkakaresulta ka ng mabilis. Kasi alam nyo po, ang pinakamasarap na mangyari sa buhay nyo, yung nahirapan ka ngayon. Yung sobrang hirap na parang dumaan ka sa putas ng karayon. Kasi yung pinag-uusapan natin kasi pangarap eh. Buti sana kung ulam lang eh. Buti sana kung pagpamasahe lang. Pinag-uusapan natin dito pagbabago ng buhay. So dahil pagbabago ng buhay, ginusto ko, may babaguhin sa'yo. So parang example ganito. As long as nasasaktan ka pa, may inaayos ka sa sarili mo. Ganun po yun. So ibig sabihin, kung nakakaramdam ka pa ng nabibigo ka, nababagalan ka, may inaayos ka sa'yo. So, dapat ini-enjoy natin yun, hindi natin sa ginagawang personal. So, sa lahat po na nag-struggle, nahihirapan, okay lang po yan. Ganun din naman, kahit hindi mo ituloy ito, mag-quit ka dito, mahirapan ka rin sa labas eh. At least dito, kung mahirapan ka man, may ending. At ang ending, kung ano nakikita niyo po na resulta sa kanila, yun din yung mangyayari sa inyo. Pero kailangan niyo po talaga i-overcome yung sarili niyo. Yung takot, yung duda sa sarili niyo, kasi sarili lang talaga kalaban natin. Kasi, bakit sarili? Kakampi nyo na kakampi na natin yung company. Pero nabike na lahat ng pangangailangan natin. Ano pa naman kailangan? So dito po, ang hindi lang po magkakaresulta dito tamad. Ang hindi lang magkakaresulta dito yung walang gagawin. Ang hindi lang magkakaresulta dito yung duda sa sarili. So kung yung pala yung dahilan para hindi ka magkaresulta, yun yung tatanggalin mo, yun yung cross out mo sa buhay mo. Kasi bakit? Yung mga tao na kaya nitro, di ba? Ni Abs. Diba, diamonds yun. So, may mga takot din yan. Hindi naman naranasan din nila yan. Pero alam ko na, na-overcome niya kasi talaga. So, huwag natin sayangin po yung ginawa po ni Press na nag-provide sa atin lahat ng pangailangan natin at napaka-advantage na binigyan nila sa atin. Samantalin natin yun. Alam mo yun, dapat gutom tayo sa ano, sa at ang laging gutom, lagi pong gising yan. Yung gutom laging gising, yung busog laging tulog. Diba? So saan tayo dapat gutom? Doon sa mga pangarap natin. Kaya pag gutom ka sa pangarap mo, wala kang panahon para magpahinga. Okay lang yun, mapagod ka ngayon. Pag mayaman ka na, saka magpahinga. Sige po. Sige. Paano po kayo nakakapag-release ng as of now, or kahit po sa plans? Before. Paano po kayo nakakapag-release ng ganun karaming video? Actually yung siguro sila kasi hindi ko naman pera kasi yan. Pera nila yan. Pinapakita ko lang kasi sa kanila yung sitwasyon nila ngayon. Kasi ganito lang yan. Gusto niyo mag-business. Gusto niyo maging successful sa business. Hanap ko ng problema. Tapos magbenta ka ng solusyon. So kailangan ipapa-realize mo sa kanila ano yung problema. 5 years from now, kung wala kang gagawin, ano yung mangyayari sa buhay mo? So pag hindi kasi nila nakita yun, hindi naman sila magpipil.
yun po yung the way kayo mag-present. Yes. Dapat makita nila yung problema na darating sa buhay nila 5 years from now na wala silang gagawin. So, urgency, kailangan makita nila na may problema talaga. Kasi ang tao kasi nagkakaroon ng urgency ng desisyon sa buhay kasi natatakot siya. Kumbaga parang tatakitin muna. At totoo naman na talaga mangyayari yun. Kasi bakit? Hindi ka pwede ma-comfort zone. Ang pinaka-worst na tao sa mundo, yung mga tao na kontento. Kasi bakit? 5 years ago, anong presyo ng bigas? Hindi ko na nga alam. O ngayon, kasi di man tayo kumakain ng bigas na. Kanin. Kaya ngayon, ano ang presyo ng bigas? In 5 years from now, ano presyo niya? Hindi ng bigas. So, ngayon, pag nanatili ka pa rin doon sa compulsion, natakontento ka sa kung ano ka meron ngayon, darating ang time. So, kailangan kailangan yung vision sa kanila. 5 years from now, ang pag-uusapan nyo, 5 years from now. Lagi pa rin. Ngayon po, ano po yung nakita niyong vision niyo dito kay Ang 5 years from now? Ano po yung mangyayari sa inyo? 2030, no? Actually, 5 years. Pang 5 years. ano po ba? Pang universe? Ang Miss Universe. Ay, Mr. Universe. Actually, ano po, hindi 5 years yung ginugol ko eh. Okay. Meron ako ibang project sa utak ko na long term. Pero sa ngayon kasi ang pinaproject ko kasi yung short goal muna. Tama ba sabihin ko rin? Actually, sabi ko nga, ang dahil kung resulta at resulta, pwede na akong magpahinga. Kaya lang baka pag nagpahinga kasi ako, magkasakit na ako. Baka hanapin kasi ng katawan ko, yung nakasanayan ko, at yung mindset ko, yung gift na binigay sa atin, pag natulog ka na lang sa bahay, baka agawin sa'yo ng Diyos, baka mawalan ka na ng malay, o di kaya maging wala ka ng pwesta. Kapag binibigay na sa'yo, matakot ka. Parang ganun. Yes, parang ganun. So, ngayon po, para sa akin, wala nang challenge kung hinto ako. Although may resulta ako. Kasi hindi naman ako selfish kasi gusto ko siya. Ang talagang tinatarget ko po, maging fastest diamond. Kasi tinanong ko rin kay Cap DJ at kay Press, ano po yung pinakamabilis na naging diamond? 5 months. Sa history, hindi naman. May bakasyon eh, Sabi ko nga kay TJ, sa January na lang kami maging gold. Kasi kasi 3 days lang. kaya nga, so yun nga, na kami, position na kami. So ngayon, talagang tinatarget ko po yung fastest diamond. Actually, pero hindi yun ang hindi yun yung sa ano ko kasi yun ang target ko. Pero dun sa implementation na plano, ang ano ko po, left and right ko dapat sila ang diamond. Oo, Left and so right. blue agad. So blue agad. Actually po, parang balita ko po, crown diamond. Narinig ko Yun po yung kanina 5 years. eh. Narinig ko na. 5 years from now, pangarap kami tayo. Yun naman po yung 5 years. Yun ang plan. Kasi kung nagawa mo before, ibig sabihin, kaya-kaya mo yung gawin ulit. Hindi, para sa akin, hindi siya yabang. Ayoko mag-yabang kasi wala pa naman ako napapatunayan. Sa akin kasi challenge. Gusto ko yung challenge kasi alam niyo po, malaking impact din yun sa mga nauna. Na kasi kung may gano'n, matcha-challenge din sila. Yes. So pagka kasi yung mga nasa taas natin, na-challenge, sisipagin ulit, lalabas ulit. Kasi may gano'n. So maapektuhan yung ilalim. So lahat, dadami ang resulta. Yun yung friendly competition na tinatawag. Okay lang po. Actually, ano po, nag-decision ako kasi may mga problem. Na ang unang meet kasi namin, hinarap agad sa akin ni Cap TJ si Press. Bali, si Mentor TJ po, sa kanya ka po talaga Yes, nag-inquire. opo, sa kanya. Kaya first, actually umiikot ako. Tapos nung naano ko nga si Press, meron ako naramdaman kasi. Naramdaman sa kanya na, kasi every time nagsasalita siya, may mga Bible verse. Kay Press po. Yes, so, tapos napaka-soft spoken niya. Tapos, pero kung nakita ko yung resulta ng kay Ang. Sabi ko, ba't ganun ang mga tao dito? So, kala ko humble na ako. Pero pag nakita mo yung resulta nun, yung pala galing kay Press, nagsimula sa kanya yung pagiging ganun na. Yes, yung attitude na meron po kayo. Na
magiging ganun din ako soon. Parang ilalapit ka talaga sa brand. Isa po yun sa mga tumatakbo talaga. Isa po yun. Tapos, napakaraming realization. Napakarami kong realization. Actually, ngayon po, ang inisip ko talaga sila. Paano ko sila matutulungan? Baliw na baliw po sila. Talagang nagkakandara pa sila. Include mo na ako, include mo na ako. Tapos nakikita ko po, tatawagan ko muna yung asawa ko, pinapasend na yung marriage contract. Kasi amazed sila na may couple. Tapos sinasabi ko nga po, pag awardee po, magkasama po kayo kahapon. Baliw na baliw po sila. Okay, ang isang number one pong realization talaga na nagustuhan ko dito is yung paano ina-appreciate ng may-ari ang mga distributors na hindi naman sa paninira, sa previous kasi hindi namin naramdaman. So, hindi na pera ang pinag-usapan, appreciation. Nakita ko kasi, napanood ko, at ganun talaga yung plano niya. So, kaya pala ganun, kasi nga galing sa distributor, yung may-ari, distributor din, nag-failure, tapos binabalik sa akin. Kaya, yun yung babalik ulit tayo sa mga member. Samantalahin nyo kasi may ganyang tao, may ganyang press, may ganyang company. Na huwag na kayo magpatumpik-tumpik. Komodo na. Yes, huwag natin sayangin ang oras natin. Ito na po yun. Ito na po talaga yun. Hindi na ito sa ibang araw pa. Kahit araw-araw ay opportunity. Thank you so much, Mentor Gab. Salamat. Mentor Gab. Salamat din po. Salamat. Panoorin natin later. Salamat po. Ano yung